Ang digmaan sa gitnang silangan ay lalong lumalala at nauuwi sa iskandalo at alitan. Ayon sa magkasanib na pahayag ng Estados Unidos, Israel at Lebanon, nagkasundo ang mga kinatawan ng Israel at Lebanon sa ganap na pagtigil putukan. Kung ititigil ng Hezbollah ang pag-atake at ilalabas ang kanilang mandirikma mula sa timog ng Ilog Litani sa Lebanon. Pero ang Hezbollah ay binaliwala ang lahat at nagdeklara na hindi sila susunod sa anumang kasunduan ng tigil putukan. Yan ang halaga ng diplomasya sa Washington. Sa parehong panahon, tumindi ang iskandalo kina Trump at Netanyahu na umabot sa punto na sinabi ni Netanyahu na hindi na kailangan ang tulong ng Amerika. Ang alitan ni Netanyahu at Trump tungkol sa Lebanon ay nagbigay diin kung gaano kadepende si Netanyahu, ibig sabihin, ang kanyang mga layuning militar at marahil pati ang kanyang pampulitikang kaligtasan sa presidente ng Amerika na hindi sumasang-ayon sa kanyang kagustuhang magpalala ng tensyon. Sa huli, nabigo ni Netanyahu ang harapan. Sinabi niya na hindi na kailangan ng Israel ang tulong ng Amerika at handa na silang iwan ang ganitong pakikipag-partner. Sa kabuuan, pag-usapan na natin ngayon ang mga balitang ito. Ako si Alexei Pechi. Talakay natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Magsimula tayo sa tunggalian ni Netanyahu at Trump na nawawala ng kontrol. Umiwas si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa tanong tungkol sa sinabi ni Pangulong Donald Trump na tinawag siyang baliw at iginiit na taktikal lang ang hindi nila pagkakaunawaan. Sa huli, napikon si Netanyahu at sinabi niya, at ito ay CP, hindi na namin kailangan ang tulong ng Estados Unidos. Ang pahayag na ito ang naging dahilan ng kaguluhan. Saan ito nagsimula at ano ang dahilan nito? Mayong araw, nagpadala na ng liham ang punong ministro ng Israel bilang suporta sa resolusyon ng mga Amerikanong Republikano na nagmumungkahi na kansilahin ang taunang direktang subsidya ng Estados Unidos sa Israel na umaabot sa halos $4 na bilyong kada taon. Hiniling ng resolusyon na kansilahin ang bayad sa Israel at pumirma ng kasunduan na bibili ang Israel ng armas mula sa Estados Unidos sa halip na ibigay ito bilang tulong. Noong Miyerkules, naghain si Kongresistang Republikano Marlin Stutzman ng resolusyon sa kapulungan na nananawagan ng bagong memorandum ng pagkakaunawaan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel. At noong una, tiningnan ng mga tao ang dokumentong ito nang may pag-aalinlangan na para bang pakinggan nyo, isa lang itong resolusyon, mag-iingay lang sila tapos titigil din. Ngunit biglang sinabi mismo ni Benjamin Netanyahu na hindi na kailangan ng Israel ang tulong mula sa mga Amerikano. Nagiba bigla ang pananaw ng tao sa inisyatiba ni Congressman Stutzman. Sa huli, sabi ni Netanyahu, CP, panahon ng maging partner at hindi lang tumatanggap ng tulong. Gusto naming suportahan ang sarili namin. Gusto ko lang banggitin na ang kasalukuyang 10 taong memorandum ng pagkakaunawaan na naglalaan ng kabuuang $38 bilyong na tulong militar para sa Israel ay matatapos na sa taong 2028. Ngayon, ayon kay Netanyahu, hindi na namin kailangan ang ganitong tulong. Kapansin-pansin, dati ang ganitong inisyatiba ay isinusulong lang sa Amerika ng mga kritiko ng Israel. Ngayon, isinusulong na ito ng mga matitinding taga-suporta ng Estadong Hudyo dahil sa loob ng Estados Unidos, malinaw na nagbabago ang pagtingin sa Israel at hindi ito pabor sa Israel. Ayon sa survey ng Pew Research Center noong Abril, ang porsyento ng mga Amerikano na may negatibong pagtingin sa Israel ay tumaas mula 53 hanggang 66 nitong nakaraang taon. Kaya malinaw na sinusubukan ni Netanyahu na mauna na parang kami ang tumanggi sa tulong, hindi ninyo kami tinapyasan ng tulong. Pero may malaking problema si Netanyahu, lalo na't mismong si Trump ay nagsabing matagal na sana siyang nakakulong kung hindi siya pinrotektahan. Ngayong Oktubre ay may halalan sa Knesset sa Israel, ngunit hindi pa rin tinupad ni Netanyahu ang pangakong wasakin ng Hamas. Hindi rin niya tinupad ang pangakong pagpapalit ng rehimen sa Iran. At siya ay binabatikos ng husto sa loob ng Israel dahil sa patuloy na pag-atake ng Hezbollah. At ngayon, may eskandalo pa kasama si Trump. Heto pa. Kasabay ng digmaan sa Lebanon, lumitaw ang alitan ni Trump at Netanyahu, may mga bagong balita rin dito.
Ayon sa pinagsamang pahayag ng Estados Unidos, Israel at Lebanon, nagkasundo ang Israel at Lebanon sa ganap na tigil putukan basta't ititigil ng Hezbollah ang kanilang pag-atake. Ilalabas nila ang mga mandirigma mula sa timog ng ilog, Netanya sa Lebanon. Ngunit ngayon, tinanggihan ng grupong Hezbollah ang lahat ng inihain na kondisyon matapos na una nilang ipahayag ang kahandaang sumang-ayon sa ganap na tigil putukan. Kung hindi pumayag ang Hezbollah, baka sa papel lang matupad ang tigil putukan at hayagang sinasabi ng mga mandirigma na wala silang pakialam dito. Ipapaliwanag ko ngayon kung bakit ko nasabing nawawala na ang lahat sa kontrol. Ang problema kay Donald Trump ay isa sa mga pangunahing kahilingan ng mga opisyal ng Iran sa negosasyon sa administrasyon niya ay ang ganap na tigil putukan sa Lebanon. Kaya binanata ni Trump ng matinding kritisismo si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa isang tawag sa telepono na puno ng mura. Kinumpirma ito ni Trump. May episode ako sa YouTube tungkol dito, panoorin ninyo. Matapos ang tawag sa telepono, inanunsyo ni Trump ang bagong pansamantalang tigil putukan sa Lebanon. Nangako ang Israel na hindi bubombahin ang Beirut kapalit ng pagtigil ng Hezbollah sa pag-atake sa mga lungsod ng Israel sa hangganan. Noong una, nangako ang Hezbollah na susunod sa tigil putukan, pero sa loob ng 48 oras, ilang beses silang umatake ng drone sa mga target sa Israel. Noong Miyerkules ng gabi, ipinagmamalaki ng Pangulo ng Lebanon, Joseph Aoun, na magkakabisa ang bagong tigil putukan sa loob ng 24 na oras. Gayunpaman, makalipas ang ilang oras, tinanggihan ng leader ng Hezbollah na si Naim Qassem ang kasunduan at tinawag niya ito ayon sa kanyang sinabi bilang isang plano para lipulin ang bahagi ng mamamayang Lebanese. Sinabi ng pinuno ng Hezbollah na dapat isama sa tigil putukan ang pag-alis ng lahat ng tropang Israeli sa katimugang Lebanon at ipagpapatuloy nila ang pag-atake habang may tropang Israeli ron. Mahalagang maunawaan na kung tuluyang tanggihan ng Hezbollah ang kasunduan at magpatuloy sa pagpapakawala ng mga raketa at drone sa ilagang Israel, maaaring hikayatin nito si Trump na bigyan ng buong kalayaan sa pagkilos si Netanyahu. Go signal para sa pag-escalate ng militar sa Lebanon. Sa ganitong kaso, mauuwi ito sa pagkabigo ng negosasyon sa Iran. Gusto kong banggitin na sa kasunduan ng Israel at Lebanon, parehong panig ay pumayag na magtatag ng mga sonang pansubok sa Timog Lebanon. Ibig sabihin, mga hiwa-hiwalay na bulsa ng teritoryo kung saan ang mga armadong puwersa ng Lebanon. Hindi ang Hezbollah, kundi ang regular na hukbo mismo ang dapat magkaroon ng eksklusibong kontrol sa mga teritoryong ito at tiyakin na walang presensya ng Hezbollah. Kapalit nito, ilalabas ng hukbong sandatahan ng Israel ang kanilang mga tropa mula sa parehong lugar. Kung magtagumpay ito sa mga sunang pansubok, handa ang dalawang bansa sa komprehensibong kasunduan sa kapayapaan at seguridad, kaya posibleng umalis ang Israel sa Lebanon. Sa magkasanib na pahayag, kinumpirma ng Israel at Lebanon na wala silang masamang hangarin laban sa isa't isa at nangakong ipagpapatuloy ang direktang negosasyon para palakasin ang tiwala, lutasin ang natitirang issue at magtrabaho para sa komprehensibong kasunduan. Sa una, mukhang maayos ang lahat pero malinaw na sinabi ng Hezbollah, wala kaming pakialam sa mga kasunduan ninyo. Nabubuhay kami para sa digmaan. Kung walang bigmaan, walang Hezbollah. Lumalala muli ang digmaan sa gitnang silangan. Iginigiit ng Iran na tapusin ang labanan sa Lebanon. Sabi ng Hezbollah, walang katapusan ang labanan kaya magpapatuloy ang Israel sa digmaan. Dahil dito, hindi makakagawa ng kasunduan si Trump sa Iran. Tinatawag itong sutswang kung saan anumang galaw ay mauwi sa pagkatalo. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa inyong suporta. Paalala, mayroon na akong YouTube abogado na eksklusibong nasa wikang Ukranyano. Kaya kung gusto ninyong makatanggap ng impormasyon sa Wikinyano, ang link ng channel na yon ay nasa description ng video na ito. Bisitahin ninyo at siguraduhing mag-subscribe. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.